Episode 374 na tayo, nang abot kami na pangarap, araw ng Sabado mga kapuso. Sabi nga ni Lolo Pepe, tinanong niya yung katulong kung nasa bahay na ba raw si Obeng. Sabi, wala pa po sir. Bigla na lamang sumugod itong si Zoe at binuksan ang pintuan at galit na galit habang kinu-question ang kanyang lolo. Bakit daw binubuli ang kanyang mami? Samantalang nalaman na raw niya ang katotohanan dahil nag-consent daw siya sa kanilang lawyer at nalaman niya na hindi naman pala talaga kayang kasuhan ng pamilya Tanyag ang mami niya dahil wala naman daw talaga itong ikakaso. Sabi naman ni Lolo Pepe, mabuti naman at alam mo na rin ang nangyari at deserve daw ito ng mami niya, kaya daw nila ito ginagawa dahil kulang pa raw yun na parusa sa lahat ng mga kasamaan na ginawa ng mami niya, kaya hindi raw nila ito agad na mapapatawad. Kaya naman ang sabi ni Zoe, bakit naman ganun, sobrang sama, diba? Talagang pinagdidiinan ni Zoe na talagang pagbigyan pa ng tsansa o isa pang pagkakataon ang mami niya kahit sobrang sama nito, hanggang sa nagkaroon na nga na mainit na argumento pagdating sa kanilang dalawa at sinabi ni Lolo Pepe na walang kwenta yung mami mo, isa siyang demonyo. Kaya naman ay sinabihan na rin ni Zoe ang lolo niya na ikaw ang demonyo. Hindi na rin nakapagpigil si Lolo Pepe kaya nasampal niya ang bibig nito. Ang sabi ni Lolo Pepe, pinapagalitan ko si Annalyn kapag siya ay nagkakamali at hindi siya sumasagot. Pero ikaw lang ang gumawa nito sa akin. Kapag pinapagalitan kita, sinasagot mo ko. Parang hindi mo kaano-ano. Baka nakakalimutan mo. Ama ako ng iyong ama. Ako ang lolo mo at mas matanda ako kaysa sayo. Kaya wala kang modo. Sabi niya, no? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo kaano-ano. Parang hindi mo kadugo. Apo ba talaga kita? Sinabi ni Lolo Pepe. Ang ganda na eksena ng ito mga kapuso kasi talagang sobrang bigat ng mga salita, sobrang tindi ng emosyon, di ba? Talagang heated argumentation sa pagitan ng maglolong hilaw, di ba? Ni na Lolo Pepe sa ni Zoe. Kaya naman si Zoe ay napaiyak na lamang dahil nasaktan din siya at kinabahan siya, di ba? Dahil nga sa pananalita pa lang ni Lolo Pepe parang nagaano siya, naghihinala siya kung totoo ba niya talagang kadugo o tunay niya ba talagang apo itong si Zoe o hindi. Samantala, nagsisismisan itong sina Doktora Yula saka si Doktora Joanne at naririnig sila ng isang tolits na doktor na si Dr. Prado. Sabi naman ni Dr. Joanne, pinaglinis daw ni Ma'am Giselle ng mga bedsheet, pinagpalit ang mga bedsheet at ang mas malala pa nito, meron daw pupo yung bedsheet kaya kawawa daw si Moira. Sabi naman ni Yula, akalain mo nga naman ang pagkakataon o tadhana ng gumagawa ng paraan. Dati, CEO and President, ngayon down to janitress na siya. Samantala, nangialam na nga to si Doc Prado at nakialam dahil nga sa narinig niya dahil dati niyang amo at lagi niyang pinagsisipsipan nitong si Moira. Samantala, dumating na nga tong sina Nurse Karen at Nurse Evan para ibalita nga sa mga kaibigan nila na meron daw balikbayan na kasamahan nila dito sa Apex dati na ngayon ay nasa Australia na. Dito daw parang normal na doktor lang siya, samantalang sa Australia bossy daw ang datingan niya. Kaya siya bumalik dito sa Pilipinas at para ilibre nga itong sina Nurse Evan saka si Nurse Karen. Ngayon, kung gusto ro nilang sumama, kung free time daw sila mamaya, sumama sila. Samantala, hindi na ito bago sa kanila dahil nararamdaman talaga ni Nurse Evan na parang meron na naman daw kakaibang nangyari sa Apex. Meron na naman bang naibig. Sabi naman ni Dr. Joanne, mas maloloka kayo kapag nalaman ninyo ang totoo. Samantala, ito namang si Zoe, nagbago ang ihip ng hangin. Talagang humihingi siya ng tawad sa lolo niya. Ngunit kahit ni isa, hindi talaga siya pinakinggan ng lolo niya. Sabi ng lolo niya, wag mo na akong tatawagin lolo dahil wala akong apo na walang modo kagaya mo. Huwag ka nang makalapit sa akin, mabuti pa lumayas ka na. Ayokong makita ang pagmumukha mo. Umalis ka sa harapan ko. Pinagtabuyan ni Lolo Pepe si Zoe dahil hindi niya talaga tinanggap ang paghingi ng sorry nito kahit ilang beses pang humihingi ng sorry si Zoe. Umiiyak si Zoe dahil nga nasaktan siya. Pero ang totoo niya, natatakot siya dahil nga pakaramdam niya parang nagkakahinala na itong si Lolo Pepe. Diba? Samantala, ito namang si Moira nagtutulak ng cart at ipapasok na nga niya sa mismong labahan yung mga bedsheets. Ngayon, sa kasamaang palad, nakita siya ni Fidel, yung dating medtech ng Apex. Sabi ni Fidel, Ma'am Moira, ano pong ginagawa nyo? Tulungan ko na po kayo. Ngayon, biglang dumating si Giselle. Sinabi nga ni Giselle, trabaho niya yan, kaya huwag mo siyang pakialaman. Sige na, hayaan mo na siya.
Ngayon, sabi naman ni Moira, Giselle, baka naman po pwedeng tama na. Marami na ako nilinis, buong floor ng hospital nilinis ko na. Baka naman sakaling pagpahingahin mo na ako. Sabi naman ni Giselle, ano Moira, sumusuko ka na? Masakit na ba ang mga katawan mo? Alam mo, kahit buong taong ka pa magtrabaho sa Apex, hindi pa rin mababayaran lahat ng mga kasamaan na ginawa mo sa amin. Bigla dumating si Zoe. Ma'am, itigil mo na yan. Alam ko na ang katotohanan. Nag-consent ako sa lawyer natin at nalaman ko na wala naman pala talaga silang ikakaso laban sa'yo. Pinaglolo ko ka lang niya ni Tita Giselle. Sabi naman ni Moira, walang niya ka talaga Giselle. Talagang gagawin mo ang lahat para lang parusahan ako. Wala naman pala kayong ikakaso sa akin. Nalaman na ni Moira ang lahat. Ngayon sabi naman ni Giselle, o bakit kasalanan ko ba kung tatanga-tanga ka? Kung madali ka na paniwala, kung madali ka na paikot? Talagang grabe yung harapan nila dito, no? Talagang hindi natatakot si Giselle at talagang todo pa rin ang pagiging palaban nito ni Moira kahit nga nasa mababang posisyon na siya. Ayan na. Talagang nagkasakitan na nga sila dito at kinuha nga ni Moira yung bedsheet na labahan. Mabuti na lamang talaga at hindi tinamaan ng tae sa mukha itong si Giselle kasi nasa pagkakataon to, natalo si Moira, binalutan talaga siya ng bedsheet. At yung tae na nasa bedsheet napunta sa mukha niya, kaya nakakatuwa talaga eh. Bali mo pagkamalas-malas talaga, no? Sabi naman ni Zoe, Tita Giselle, tama na yan, itigil mo na yan. Tapos nung nakita ni Giselle yung mukha ni Moira, may tae kaya nagulat siya, kaya napatawa na lang siya. Ngayon sabi naman ni Zoe, Ma'am, look at your face. Tapos kinapa ni Moira yung tae, yak, nahawakan pa niya doon sa may pisngi niya. At bigla na lamang siya nasusuka, kaya bigla na lamang siya tumakbo papunta nga sa comfort room. Nakakatawa talaga tong eksenang to mga kapuso, kaya naman talagang panigurado nagtawa na ng mga audience nung ito'y napanood. Talagang minamalas itong si Moira, sunod-sunod ang karma na dumarating sa buhay niya. Kahit nga naman nalaman niya ang katotohanan, minalas pa rin siya sa huling sandali. Sabi nga ni Giselle, diba, na iganti ko na rin si Obeng. Talagang tuwang-tuwa siya dito. Samantalang si Annalyn naman, nagising siya dahil nga nagre-ring yung kanyang phone. Yung pala tumatawag ang daddy RJ niya para kamustahin siya. Sabi naman ni RJ, pasensya ka na anak, baka naka-istorbo ko sa pagtulog mo. Sabi naman ni Annalyn, okay lang po tay, kakatulog ko lang naman po eh. Kamusta ka dyan? Napatawag ako para kamustahin ka. Nalaman ko kasi kay Chang Susan na nandiyan ka na raw sa bahay ni na Carlos. Ito po tay, okay na okay po ako dito. Alam niyo ba, maayos naman po ang trato sa akin ni Doc Carlos, saka meron naman po akong maayos at magandang matutulugan. May maganda po akong kwarto dito tay, sabi naman ni RJ. Ayos, magandang balita yan anak. Lagi mo nang alalahanin anak na kapag meron kang problema, just one call away, nandito lang naman si daddy. Sabi niya, nandito lang naman si tatay. Sabi naman ni Annalyn, opo tay, maraming salamat po kasi nag-aalala po kayo sa akin. Sabi naman ni RJ, walang anuman anak, natural lang talaga na mag-alala ako sa'yo, diba? Kasi nga, hindi nga mapapanatag si RJ kapag hindi niya nalalaman na okay ang anak niya. Pero habang nakikipag-usap sa kanya si Annalyn, tumutulo na ang luha nito ni Annalyn. Kasi nga, ang totoo niyan, awang-awa na si Annalyn sa sarili niya. Biruin mo, diba? Maganda at maayos ang trato sa kanya ng mga magulang niya. Pero nung napunta siya sa bahay ni Carlos, kita mo naman ang trato sa kanya. Ang ending, napunta siya sa may bodega, doon siya natutulog. Samantala, nagkatsikahan na nga itong mga kaibigan ni Annalyn sa Apex at nagulat nga si Mang Fidel na nawala na nga sa posisyon itong si Moira. Sabi naman nina Nurse Karen at Nurse Evan, naku Mang Fidel, kayo na lang pong nahuli sa balita. Yun. Ngayon, kasi nga dahil nga matagal na nga nawala sa Apex itong si Mang Fidel, kaya nga wala na nga siyang balita tungkol sa mga nagaganap dito sa Apex. Ngayon pa, nalaman na niya, di ba, na janitress na lang tong si Moira. Samantala, sa kalagitnaan ng pag-uusap nila, naalala ni Mang Fidel na nagpagawa nga pala ng DNA result or DNA test itong si Doc RJ. At ibinalita nga sa kanya yung resulta na hindi nag-match ang dugo nila ni Zoe, di ba? Hindi niya tunay na anak si Zoe. Or parang hindi rin yata magkapatid dito si na Annalyn. Ito rin yung resulta, di ba? So, bigla na lamang nadulas itong si Mang Fidel. Sabi niya, alam niyo ba yung tungkol sa DNA? Sabi naman ni Nurse Karen, ano po yun Mang Fidel? DNA? Ah, dami. Tama po si Mr. Soler. Ginawa po siyang dami ni Ma'am Moira. Sabi naman ni Nurse Evan, ang pagkakarinig ko DNA eh. Di kaya DNA talaga yun? Tapos sabi naman ni Mang Fidel, di ba? Kasi nga napagkasunduan nga nila, di ba? Na wala siyang ipagsasabi
'Di ba? Yun nga yung usapan nila ni Dr. Tanyag noon. Kaya mas maigi pa, sabihin na lang niya ito kay Dr. Tanyag at sa ama nito kay Lolo Pepe. Ngayon, sabi naman ni Mang Fidel, ay nako, nagkamali lang ako ng pagkakaintindi. So biniro na siya ng mga doktor at nurses. Sabi, nako Mang Fidel, gutom lang yan, mabuti pa ilibre mo na kami. Samantala, ito namang si Moira nakapaglinis na nga ng muka at umiiyak siya. Nagpapasalamat siya kay Zoe dahil daw dumating si Zoe sa buhay niya. Mabuti na lamang nandiyan ng anak niya na nagsisilbing savior niya. Kung hindi daw dahil kay Zoe, hindi niya malalaman ng katotohanan na ginagawa lang siyang katawa-tawa at tanga ng pamilya Tanyag. Kaya naman ang sabi ni Moira, nagdrama pa yun. Sabi niya, ikaw na lang ang meron ako. Ikaw na lamang ang natitira kong kakampi, Zoe. Maraming salamat talaga at nandiyadyaan ka. Sabi naman ni Zoe, bakit ka naman pumayag, ma'am, na gawin niya sa'yo ni Tita Giselle? Sabi naman ni Moira, sa sobrang dami na ng kasamaan na ginawa ko sa kanila, natural, mapapapayag na nila ako. Hindi ko na iisipin yun na mag-aatubili ako nga tanggapin yung ino-offer nila na baka niloloko lang nila ako. Siyempre, no, talagang nataranta na ako Kaya anong nangyari, tinanggap ko na yung ino-offer ng Tita Giselle mo. Walang niya talaga sila, pati yan Lolo Pepe mo, pinagtutulungan nila ako. Sabi, no? So, gagawa daw talaga ng paraan kung si Zoe para nga makapaghiganti sila. Kaya nga ang sabi nga ni Zoe dito, huwag kang mag-alala ma'am, ako ang kakampi mo, nandito ko para tulungan kita. So nagyakapan yung mag-ina, no? Kasi kahit ano talaga mangyari, magkakampi talaga sila hanggang sa dulo, diba? Samantala ito namang si Annalyn, pinuntahan na ng nanay Lynette niya para gisingin kasi nga pinangako nga ni Lynette nagigisingin nga niya si Annalyn kapag nakaalis na mga bisita ni Carlos. Sabi niya, anak, gumising ka na, pwede ka nang lumipat sa sala, kakaalis lang ng mga kaibigan ni Tatay Carlos mo. Sabi naman ni Annalyn, inaantok pa ito, Nay, papasok na rin naman po ako mamaya maya-maya lang aalis na rin po kaya gigising din po ako. Kaya dito na po ako, sigurado ka anak? Opo Nay, okay lang po ako dito. Sige po Nay, akyat na po kayo sa taas. Ngayon, bilang nagbago isip ni Lynette, sabi niya, o sige anak, ganito na lang, mabuti pa magtabi na lang tayo dito, sasamahan kita ha. Alam mo mga kapuso, okay na sana yung tagpo nito yung eksena nito okay na sana dahil nga nagkatabing muli ang mag-ina. Yun nga lang talagang syempre dapat nating asahan ng mga kontrabida, bigla na lamang dumating itong si Carlos at talagang KJ, diba, Killjoy, sinira niya yung moments nung mag-ina. Ginising niya si Lynette, sabi niya, Lynette, umakyat na tayo sa taas, matulog na tayo. Syempre nagising din si Annalyn. Sabi naman ni Annalyn, sige nanay, samahan mo na po si Tay Carlos, matulog na po kayo sa taas, okay lang po ako dito. So nagpaalam na rin si Lynette, sabi niya, sige anak ha, good night. Ngayon ito namang si Zoe, kinabukasan umiiyak, nagsusumbong sa ginawa ng lolo niya sa kanyang daddy RJ. Dad, alam niyo po ba, I'm really sorry kasi napagsalitaan ko na masakit si Lolo. Hindi ko naman po kasi talaga napigilin sarili ko dahil sobrang sakit po ng sinabi niya. Alam niyo ba, humihingi ako ng sorry sa kanya pero hindi niya ako pinapakinggan. Nakakailang miss call na ako pero hindi niya ako sinasagutan. Dinadrop niya yung phone niya, binababaan niya ako. Please naman Dad, gumawa ka ng paraan para magkasundo kaming muli ni Lolo. So para-paraan ni Zoe, no? Kasi nga sabi nga ni Moira, hindi daw talaga sila pwede mag-away ng lolo niya. Kasi ito na lang talaga yung paraan para hindi mapalaya si Zoe dahil nga si Zoe yung pag-asa ni Moira, di ba? Siya yung pinakamata, tenga at bibig ng Apex, di ba? So kinakailangan ng plano nila mag-ina, dumikit pa rin ito si Zoe sa lolo niya. Ngunit hindi na nga siya pinakinggan dahil nga dumating si Lolo Pepe. Ang sabi niya, hindi ko tatanggapin yung mano mo, may pamano-mano ka pa. So nagsumbong ka na pala sa tatay mo. Isinumbong mo rin ba ako na sinabihan kitang demonyo? So ito yung pakatutukan natin sa Lunes, November 20 mga kapuso. Ayan, sumablay sa trabaho tong si Annalyn, no? First time lang daw ito nangyari, sabi ni Doc Lindon. Lagi raw siyang sharpshooter, lagi raw siyang perfecto, pero ba't ganun? Kasi nga, ang totoo nun, no? Hindi lang dahil sa trabaho or hindi lang dahil sa kuya. Dahil ang totoo, naiilang siya kapag kasama niya si Doc Carlos. Mas lalo pang lumala yung insecurities niya kay Doc Carlos yung lalo nagkasama na sila sa isang bahay. Samantala, nalaman na rin ni Don Pepe or ni Lolo Pepe dahil nga nagsumbong sa kanya si Ma'am Fidel
'di ba? Dahil nga bumalik siya ng Apex nakipagkamustahan siya kay Dr. Tanyag. Sabi niya, Dr. Tanyag, naaalala niyo ho ba ako? Ako po si Fidel. Ang dati niyo po medtech dito sa ospital. Sabi naman ni RJ, pasensya ka na. Nawalan kasi ako ng memorya kaya hindi na kita maalala. Kaya ngayon, lumapit siya kay Lolo Pepe. At sa pagkakataong to mga kapuso, gagawa ng sariling sikretong investigasyon si Lolo Pepe upang matukoy kung totoo niya ba talagang apo si Zoe. Kaya siya pumunta rito kay Zoe para kunwari makikipagkasundo siya dito, pero ang totoo meron siyang pinaplano, baka kuhanan niya ito ng hair strand para ipasagawa ang DNA test, no? So alam ko na mangyayari dyan mga kapuso, pero hindi ko muna sasabihin yung aking theories at yung aking spoiler kumbaga, dahil ngayon pa lang kasi parang alam na rin natin ang mangyayari dyan, di ba? Mapapahamak si Lolo Pepe. So yun lang ang sinabi ko. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.